You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from Hebrews chapter 8, starting at verse 1. And so this is part of our worship to God. So hanapin po ninyo yan. Sa Hebrews 8, chapter 1, there's Bibles there, even in your phone. 8, verse 1, we worship God through songs, supplications, to our sacrificial giving, through our sacraments, but also we worship God through His Word. Now, let's pray. Lord, thank you for allowing us to worship you through reading your Word. Lord, sometimes we say we can see you, but definitely we can always hear you. And so, Lord, I know there are many concerns, and I pray that you're going to speak life to us and that all of our concerns will be addressed as we come out of this place. In Jesus' name, amen. Amen. All right, go ahead, take your seat. Batiin mo naman yung katabi mo sa kaliwa, sa kanan. Good morning. Good morning sa'yo. So we are on our 8th of our series, Jesus Greater Than. Can you say Jesus Greater Than? And marami po tayong problema as the Philippines. But hopefully, kaya po 3 buwan natin itong dinidiin, ay kahit ano pa hong problema ang dumating, ay wag niyo pong ipagpapalit si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, wag mo ipagpalit si Jesus. Yan. So, actually, excited nga ako dito sa ating September 14. I know you're worried about many things happening in our week. I don't have to tell you. Kaya excited din ako. Siguro may words. How many of you believe may purpose si God sa baliwag? Come on, di ba? I mean, instead of thinking about all of these things, why don't we be excited? Ano ba yung gustong sabihin ni God? And no better way to hear that than from our bishop, no? Si Bishop Manny Carlos, I would rather say, the Bishop of Bulacan naman, si Pastor Eric Fernandez. Ako po naman pan-take away lang ako. Kung anong narinig ko, ulitin ko lang sa kanila. So, sabi mo sa katabi, maging excited ka. Okay, maging excited ka. Don't miss what God is doing in Baliwag. Naku, ang daming ginagawa ni Lord. Kaya maging excited tayo. And so the text that we read a while ago is, now the point in what we are saying is this. Grabe, meron pala tong point. Okay, sabi mo sa katabi mo, may point ito, may point. Nakaka8 linggo na tayo at sabi ng Hebrew writer that everything written earlier from Hebrews 7 hanggang chapter 1 is leading up to a central truth. And this is both as a summary and a foundation of what follows. Gusto ko ito yung point, no? Na kanina yung huling mga words na nabasa natin yung salitang obsolete. Okay, sabihin niyo po obsolete. And I think it's pertaining to a religion at that time, and it is Judaism. Ngayon, may problema po ba sa Israel? May problema? Meron, hindi na nga tayo makapunta doon eh. Gusto ko kayong dalhin lahat doon. Next time, family getaway Israel naman. Yan. Hindi lang 6,500 yung babayaran. Buhay mo yung imimigay mo. Para lang makarating ka doon. But the point is, parang may problema yung religion. Ano? Sino sa inyo pagka may birthday? Oh, salamat sa inyong lahat. Thank you for coming. Oh, ang una natin pag-uusapan, anong religion mo? Parang, uwi na tayo, mag-aaway na tayo, di ba? So parang, ang gusto natin, kamustahan muna. How many of you believe na yung religion parang nakaka-divide? I mean, totoo, di ba? Nakaka-divide. Kahit nga yung pagtaas mo ng kamay, divided din tayo. Nakaka-divide ba? Divided din tayo. And so somehow, meron tayong, wala bang solusyon dito? Wala bang solusyon sa religion? Minsan nga, antindi ng pressure sa labas. Pag nandito ka sa loob ng simbahan, parang okay ka lang, no? Pero pag nasa labas ka na, parang, sino ba ako? Ano bang religion ko? Parang hindi ako belong sa mundo. And somehow, religion divides. And what is the option? Tanongin niyo ako ano.
alam nyo, Jesus did not come, and the point is this, no? Jesus did not come to start a new religion or to compete with all other religions. Jesus came to make all religion obsolete. Hindi na po kailangan. And I even say that Jesus is greater than religion. And it's unfair na to say na lahat ng religion ay masama in terms of nakikipaglaban sa Israel. Pero meron namang mga extremists, di ba? Parang merong Muslim extremists, may Christian extremists. Pero kahit pa walang extremists, the point is, mararamdaman ninyo na kahit hindi siya extremist, parang it's dividing us, no? Ano kayang, is there even a way out of religion? And even we want to say that Jesus is so much greater than religion. He wants to bridge the gap between God and humanity through rituals. Religion po kasi is parang gaining favor from God, di ba? Parang kung ikaw ito, paano mo ba maaabot si God? Yun yung religion eh. So, paano mo nga siya aabutin kung bumaba na nga yung Diyos? I mean, what's the need of reaching God when He has already reached down to us? In fact, in the New Testament, Christianity is not a religion. It is not. Nung 2,000 years ago, kasi tinatanong sila ng mga Romans, ano yung Christianity? Where is your temple? Sabi ng mga Christian, we have no temple. We have a better temple. Jesus is our temple. What? Where are your priests? We have no priests. We have a great high priest. Tapos sabi niya, what are your sacrifices? We have no sacrifice. We have the greatest sacrifice already. Jesus is our sacrifice. And sabi ng mga Romano, loko-loko itong mga to ha. Wala raw silang religion pero madasalin sila. And even Romans would brand Christians as atheists. Wala silang religion. Wala. Because they say, to all of the questions about religion, they would always answer, Jesus Christ. And religion would say, live like this, then God will accept you. And Jesus says, you are already accepted, therefore live like this. So in all of these things, we want to say, there is a way out of religion. Okay? Kung ayaw mo na ng religion, meron pong daan palabas ng religion. I remember, I prayed for someone. 7 silang magkakapatid. 8 yata, taga Plaridel. Naku, ba't ko ba nasabi? Pinag-pray ko kasi merong may sakit. Nagulat ako, pinamerienda ako. Pag upo ko, nakaupo na silang lahat. Pastor, ito, Mormon, ito, Adventist. Naku, yung 8, lahat, iba-iba sila. Sabi ko, Panginoon ko, paano kaya kayo nagmimerienda? Sabi ko, Pastor, ano ba tama dito? Sabi ko, babalik na lang po ako. Sasagutin ko lahat yan. Kasi iniisip nyo, parang, ang sabihin na lang natin, pare-parehas lang yan lahat. Basta may isa Diyos. Naku, hindi isa yan lahat. Pwede bang parehas lahat yan? Kung hindi po ang pangalan yan ay Jesus, hindi parehas yun. So, sabi ko, babalik ako at kung anong tanong nila, sasagutin ko. And I will not answer in a religious manner. I will answer based on my mind, on my heart, and according to the Word of God. Kaya, good news yan dapat. Jesus is not tied to victory, to any religion. He is greater than all other religion. In fact, what's greater than a religion is a relationship with God. And so, Jesus came to end all religion. I'm gonna show you a video. At ang tawag dito in Hebrew ay dagenyu. Okay? Ang dagenyu, ibig sabihin nun, it would have been enough sa Hebrew, which means, bago sila kumain ng communion, short video lang to, si-set up ko para ma-appreciate nyo.
bago sila kumain ng communion, yung 12, di ba meron kayong ganun sa bahay, yung Last Supper? Paikot sila, mayroon silang sasabihin ng statement. May magsisimula, sasabihin nung isa, kung hinati mo yung tubig, it would have been enough. That is dagenyu in Hebrew. Sabi niya, kung hinati mo yung tubig, okay na yun. Pero hindi. Hindi ka pa natapos doon. Sinagip mo po kami sa angel of death. At kung sinagip mo kami sa angel of death, okay na yun. Tapos patuloy ng patuloy hanggang nagka-temple, nagkaroon ng Judaism. Kumbaga, lagi silang, bago sila mag-communion, nagpapasalamat sila na kung ginawa ni God ito, okay na sana. Pero He keeps on doing greater and greater and greater things. Tapos sa dulo, baka lang kasi hindi nyo maintindihan, para i-set up ko na, pero maganda pag pinapanood no? Papatay nga natin yung buong ilaw sa Walter Mart. Joke lang. Okay? So, joke lang yun. Tapos sa dulo, tapos na sana, magkukommunion na sila, biglang umano si James, the son of thunder. Hindi po ito yung James na kapatid ni Jesus, kasi yung James na kapatid ni Jesus, mga Acts 15 lang yan naging apostle. Kasi kung kapatid ka ni Jesus, malamang ikaw ang pinakahuling maniniwala. Di ba? Imaginein mo, kapatid mo siya. Kapatid, anak ka ng Diyos. Hello, kasama tayo sa kwarto. Pero somehow, kung naniwala si James na talagang siya ang Son of God, totoo talaga yon. Para mapaniwala mo yung kapatid mo. Ang hirap nun. Tingnan mo yung, katabi mo ba yung kapatid mo? Oo, naku, hindi naniniwala sa'yo yan. Para maniwala si James na si Jesus ang Son of God, yung kapatid niya, ay talaga namang siya na talaga. Si James, son of thunder, ang nagsabi, sabi niya, kung hindi dumating ang Messiah in our lifetime, it would have been enough. Tapos sabi niya, but you chose now. Tapos sabi niya, and it is enough. Yan, it is the end of all religion. Roll Betamax. Yan, okay, so. Alright. Come on, palakpakan niyo naman si Lord doon. So kung hindi niyo nakita, nasa Netflix po yan. Season 5, The Chosen Season, episode 4. From 0 minutes 29 seconds hanggang 3 minutes 26 seconds. Kung hindi nyo nakita, panoorin nyo na lang. Yung dulo, I think that's the whole emphasis. Sabi niya, yung mga milagro na to, okay na to eh. But sabi ni James, sabi niya, kung hindi dumating yung Savior, our great high priest, okay na. But you chose now. And James, because Jesus came, he said, it is enough. And Jesus came to end all religion. Why reach out for God when God has already come down to us? And so, He came to end all religion. And ito po, now the point on what we're saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, a minister in the holy places in the true tent that the Lord set up, not man. Now, ito daw pong ginagawa natin kahit po yung Judaism dati. It's like a blueprint of what's happening in heaven. Okay? Kanina may nagsabi ng house Thanksgiving. Coach Dalia, saan mo gustong tumira? Sa blueprint o sa totoong bahay? Meron ba tumitira sa blueprint? Wow, blueprint, dito na tayo. Hindi, di ba? The blueprint gets you excited for the real thing. And the real thing, why reach out for God when the real God is already here? He has already come. At ito pa ho ang isa nating i-highlight, no? Seated, okay? Sabi mo sa katabi mo, seated. Alam niyo po ba yung mga high priests before, they are never seated because their work is never finished. So where is Jesus? Tanong niyo ako, nasa si Jesus? Di ba, nung Matthew 28, siya ay pumanik sa kanan ng Ama at hindi na siya nakatayo. Siya ay nakaupo na. Bakit siya nakaupo na? Kasi tapos na siya. His work is already finished.
No need for the religion. He ended all religion. He is at the right hand of God. When you pray to Him, He's not even a mediator lamang, but He's even God Himself. He is the right hand of God. He is the bridge. Di ba? Religion is like a bridge, no? Parang go-between. Parang papadrino mo kay God. Hindi na nga kailangan. Diretso na kay God. The once for all bridge to God is finished. And we're not really experiencing God as a blueprint, but even the actual thing. So somehow, itong pag-worship natin ganito, this is a blueprint of what's happening in heaven. And so whenever we pray to Jesus, that's where we experience the actual thing, no longer just the blueprint. Kaya tapos na. Kumbaga, kung yung architect nag-drawing ng blueprint, tapos nagawa niya na yung bahay, ano pang silbi ng blueprint? Di ba? Siguro ipapile na lang sa munisipyo. Hindi rin pala. Kasi dapat nakapile na yun bago ginawa. No? Yun po siya. Verse 3, sabi niya, "For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus, it is necessary for the priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law." Kasi yung priest po dito ay priest sa lupa. So si Jesus ba ay priest sa lupa? Kung may religion, di ba? Ang religion ay kailangan ng priest sa lupa. Okay? Pero nasan ba si Jesus? Nasa langit. So ibig sabihin, hindi siya priest dito sa lupa. Therefore, it's not even a religion because he is already directly in the right hand of God. Jesus is not a teacher pointing to God. Yung religion po kasi ganito, no? Parang makinig kayo sa akin. Ito ang sabi ni Lord. Pag sinunod nyo to, ito mangyayari. I mean, He's not a teacher pointing to God. He is the right hand of God. Hebrews 1 would say, He is the radiance and the glory of God come down to man. The exact imprint, the exact Son of God. His body is the true temple of God's glory. Kaya nga, kung si Jesus yung temple, if He is in your heart, if He is your mind, your will, and your spirit, even the New Testament would say, where is the temple? You are the temple of the Holy Spirit. It is no longer a religion. Ibig sabihin, pag umalis tayo mamaya dito, hindi pa rin tapos yung service. Lumilipat lang yung service sa kotse mo. Kasi nandoon din. Wala na nga religion kasi yung religion parang it's a set time, it's a set place, but it's practically everywhere, anytime. Anytime and anywhere. And so, His life, death, and resurrection across the gap that humans cannot control. He is the bridge, sabi ng Colossians 1, once alienated, now reconciled to Christ's body and death. All other religions would say, do this to reach God, and Jesus would say, it is done. Now live this way. Kaya nga ayaw natin mag-monthly, no? Sino po sa inyo gusto nyo, paborito nyo talagang mag-monthly? Yan, di ba? Kunwari, mayroong bilihan, wag dyan, mamaya may mag-o-offer sa inyo dyan ng TV. Sabihin sa'yo, Sir, cash or monthly? Ay, ayoko. Ayoko ng cash. Kahit may cash ako, gusto ko talaga may inaalala ako ng buwan-buwan. Di ba? Parang ganun po yung religion eh, no? Ino-offeran ka na mag-buwan-buwan ka to make yourself feel good. When Jesus already said, hindi, binayaran na lahat para hindi ka na gumagawa para magbayad, pero gumagawa ka na lang kasi grateful ka kay God. Now live this way. Tingnan natin yung next verse, no? They serve a copy and shadow of the heavenly things. O, tingnan nyo, religion is just a copy and shadow. O, di ba? Blueprint talaga. Copy and shadow. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God saying,
See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. So kahanga-hanga naman yung ginawang relihiyon ni Moses. Pero kung nandyan na nga yung Diyos, bakit nga kailangan ng blueprint? But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as a covenant. As a covenant, He mediates is better since it is enacted on better promises. So dalawa po, no? Mediation and promises. Ano po ba ang kailangan ng relihiyon? Mediation. Go between. Ibig sabihin, dadaan ka muna dito bago kay God. Now, is Jesus a better mediator? Yes. He is at the right hand of God. Does He have better promises than the priest? Ang promise po rito ay bagong buhay. Okay? Ang religion po never change anybody's lives. No? Ang nangyari po sa relihiyon, ito po ay parang paraan upang ikaw ay magbayad. Pero hindi nito mababago ang iyong buhay. Nakukuha ninyo? Pero si Jesus iba. Because He's no longer just teaching the law, He is writing the law in our hearts. Nakukuha niyo po ba yan? O ganito ho, no? Nung time ng Hebrews, may temple. Nasaan yung mga tablet? Nasa bahay. Kasi, joke lang. Tablet, iPad, no? May tablet dati, si Moses, di ba? Sabi niya, okay, ito yung sabi ni God. Sigurong hirap na hirap mag-preach si Moses, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala, ang unang utos. Ganun siya. Sabi ni Moses, paano kaya kayo magpakakakopya nito? Ha? Paki-xerox niyo muna. Pagkalagay sa xerox, nasira yung xerox. Ang laki ng bato. Alam ko na. Sabi ni Moses, sige, picturean nyo na lang. Para may kopya kayo. So, anong nangyayari? Sino lang yung may kopya? Si Moses. Problema ba yun? Problema yun. Kasi pag di na nila nakikita yung law, talungin ko yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, memorize mo ba yung 10 Commandments? Pa-recite mo sa kanya. Ikaw nga, hindi mo maalala eh. Hindi mo maalala. Paano pa kaya sila noon? Ngayon, pwede nang screen cap na lang natin. Hindi. There's a problem. But Jesus not only taught the law, He lived the law perfectly. He wrote it down in the scriptures, watch it in movies, in everything. What is God like? Yan po ang kwento ng buhay ni Jesus. So He no longer just read it, He wrote it down in our hearts. Kaya yan po ang better promise na hindi mo na makakalimutan ng relihiyon, but rather the laws of God will be written in your hearts. And for if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. Sino po sa inyo na-satisfy ka na sa religion? Wala no? Kahit saan ka sigurong lumipat na religion, may kulang. Kung ang tingin nyo sa victory religion, may kulang din dito. Buhok ko, wala. Walang buhok dito. Alam nyo, maniwala kayo sa akin. Ako ang pastor. Ang buhok ko ay nasa kanan na ng Ama. Hindi po. Huwag kayong maniwala sa akin. Let's study the words of Jesus. Be no occasion to look for a second. For He finds fault with them when He says, beyond the days are coming, declares the Lord, I will. Sabihin niyo po, I will. O, ito pa ho, no? Sunod-sunod sasabihin sa mga verses na kasunod. Religion says, you will. Jesus says, I will. May nangyari po ba yung you will? Mula ngayon, Lord, magpapakabait na ako. Magno-New Year's resolution na. Alam niyo yun, talagang lahat na lang, babaguhin mo yung buhay mo. Nag-succeed ba kayo?
Nagsawa na nga si Lord eh. Kakapakinig sa pangako mong magbabago ka na, sabi niya, alam ko nang hindi. So, it's no longer you will, but I will. Yan ang religion. Hindi na religion yan, no? Days are coming, I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. O, tingnan nyo to, no? Bakit po binanggit yung house of Israel and house of Judah? Magkaiba sila ng temple. Yung temple na gawa ni Solomon nasa Judah, magkaaway sila, di ba? So, nagkaroon din ng temple sa Israel. Yun yung mga Samaritan. Di ba? Kaya nga, yung in-between ng Jericho, Jerusalem. Jericho is Samaria, di ba? Yung Jerusalem, nandun yung Judah. Yung gitna nun, maraming nagpapatayan. Kaya nga naman, ba't naman may dumaan dun sa Good Samaritan, di ba? Delikado dun eh. Dun sila nag-aaway, dun patuloy siya napatay. Hindi pala siya napatay, buhay siya. Tapos ang nangyari, alam niyo yung kwento? Di ba yung, kung sino pa yung priest, hindi tinulungan. Kakampi yun eh. Sino yung sino yung tumulong? Yung kaaway. Grabe, no? For while we were enemies of God, Christ died for us. Romans 5:8. Tingnan nyo, ang religion is, okay, sasagutin ako ni Lord because I'm good enough. No, He loved you at your worst and now live for Him. And so, kaya, magkahiwalay po ba yung Israel tsaka Judah? Oo. Parang pamilya mo lang, hiwa-hiwalay, kasi hiwa-hiwalay religion ninyo. Pero anong solusyon? Sabi ng John 4, sabi nung woman at the well, di ba? Sabi niya, saan ba? You are a rabbi. So where should we worship? Kasi nalilito na siya. This temple, that temple. Sabi niya, a time is coming and has now come when you will no longer worship in that mountain nor that mountain, but you will worship in spirit and in truth. Now, baka mamaya wala nang magsimba next Sunday. In spirit and in truth lang pala. Kanya-kanyang buhay na lang tayo. Hindi, sabi rin ng Romans 12, therefore, offer your bodies as a living sacrifice. Ang tawag po dito ay embodied worship. Nasaan si Jesus, the head of the church? Nasa kanan ng Ama. Nasaan ang kanyang katawan? Kayo. We are the body of Christ. Ang tawag po dito ay embodied worship. So sorry hindi ako masyadong naniniwala sa online worship. Dito to yun. Kailangan po ng body sa pag-worship. And somehow, we are a scattered body, but when we gather weekly on Resurrection Sunday, hindi po yung Resurrection Sunday pag Holy Week lang. Every Sunday is the Lord's Day. Every Sunday, Resurrection Sunday. Dahil nabuhay siya, nasa kanan siya ng Ama, dapat po nakikita rin ang kanyang katawan na magkakasama. So, hindi na sa Israel, hindi na sa Judah, but you will worship Him in spirit and in truth. Now, that is not a religion. Hindi po yan religion. It ends all religion. It ends na pwede pong may maligtas sa Israel. Pwede pong may maligtas sa Judah. Pwede pong may maligtas sa kapamilya mo. Kahit pa feeling mo, iba yung religion niya, pwede. It's not even the religion, but it's even the person of Jesus Christ. Now, ano po ba talagang point, no? Jesus is greater than religion, and what I mean is, intimacy is greater than religion. Pag naisip nyo intimacy, asawa mo no? Pero mas malapit pa si God kaysa sa asawa mo. Yung asawa mo nga, iniiwan mo, joke lang, okay? So, sa bahay, iniiwan mo sa bahay. Si God ba naiiwan mo? Hindi. He will never leave you nor forsake you. Pero dati, nung may religion, kung kailan lang sila nasa temple, doon lang, pag alis nila, wala na naman. But Jesus is greater than religion. That means is intimacy is greater than religion. Tingnan natin yung verse 9. Not like
the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, for they did not continue in my covenant. And so I showed them no concern for them, declares the Lord. Sabi niya, yung old covenant daw, parang religion. Sabi niya, ano yung old covenant? Pag hindi ka sumusunod, wala na akong pakialam sa'yo. Parang ganun yung, gusto nyo ba ng religion? Ganun ang religion. Kung hindi ka sumusunod, wala akong pakialam, wala rin akong pakialam sa'yo. Sabi ni Lord, hindi, wag nang ganun. Kasi ang nangyayari po, transactional. Nakita nyo, ang religion is not a relationship. Kung di ka sumusunod, hindi ko rin sasagutin yung prayer mo. Ano mangyayari sa relasyon sa Diyos? Wala. Ayaw mo, ayaw ko na rin. Ganun. Sabi niya, hindi nag-work ito. Kailangan magkaroon ng intimacy. For this is the covenant that ito na naman mga kapatid. It's no longer what you do, but what I will make the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds. Hindi na lang si Moses ang may kopya. Lahat tayo. Because we not only read what Jesus, the Word, God, Jesus lived the fullness of the Word of God. And write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. Sabi niya, tama na tong religion. Transactional. Pag di ka sumunod, ayoko na rin. Walang pupuntahan ito. Kailangan ito ay magpatuloy. Na para bang tingnan na lang natin yung next verse no, para malinawan pa. And they shall not teach each one his neighbor, each one his mother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. Yan, no? They shall all know me, from the least to the greatest. Wala pong, ano po ibig sabihin ng Bible, no? Ano ibig sabihin ng Bible? Acronym. Basic Information Before Leaving Earth. B-I-B-L-E. Sabi ng anak ko, bakit basic yung Bible? Because it is for everyone. Hindi po advance ang gospel. Nakuha nyo? Ang relationship kay God, ang sabi niya, hindi yan pang pastor lang. Hindi yan para sa kasing galing lang mag-pray ni Dalia. It is from the least to the greatest. Religion kasi meron niyang hierarchy. Na pag ito, hanggang diyan ka lang. Meron tayong pambatang Holy Spirit, no? Sa tingin niyo po ba yung mga bata doon sa gilid, anong tawag doon? Imbaka ng bata. Hindi yun imbaka ng bata. Ang tawag doon, mga kapatid, ay kids church. It is really a church. We believe that. We preach the word because even kids will know Him. Because it's not about a religion. God desires to be intimate with your children. Naku, yung mga bata pa naman, tama-mali lang yan. Mahal pa ba ako ni God? Mahal ka ba? Bakit? Kasi nga, tapos na yung religion no? Kitang-kita mo sa mga bata, bad yan. At dahil bad yan, wala kang chocolate. Mga gano'n, no? Okay, I'm sure meron namang rules. But the point is, iba yung relationship kay God. Iba. Ayaw niya ng transactional. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. In speaking of the new covenant, He makes the first, and even therefore all religion, obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is already vanishing away. Bakit kaya I will remember their sins no more? So dati, mga kapatid, pag ikaw ay nagkasala, if you forsake God, the Lord will forsake you. Pero kung naalala nyo, 7 last words ni Jesus, and sabi niya, my God, why have you forsaken me? When Jesus came,
there is no longer need to forsake you. Because in your place, God has forsaken Jesus so that He will never forsake you. Does it mean that you no longer sin? No. He will remember your sins no more. Hindi po yung hindi kayo nagkakasala. Pero paano kaya niyang hindi nababasihan ng iyong kasalanan para sa iyong relasyon? Because He take him who knew, 2 Corinthians 5:21, He took him who knew no sin and made him sin so that in him you can be the righteousness of God. Kaya pwede nang magkaroon ng intimacy. Hindi na lang po batas, but rather a law written in their heart. Now, tingnan niyo po ito, no? Narinig niyo na po ba yung pag nagnenegosyo ang magkakapamilya, wala nang pirmahan. Narinig niyo na yan? Huwag tayo magpirma. Parang di naman tayo magkapatid. Yan, awa ng Diyos, lahat sila magkakaaway. No? So, wala kang pirmahan. Pero tingnan niyo, no? What's next to God? Ano pa ba ang pinaka malapit na relasyon? Marriage. Yung marriage is a close relationship. Pero meron ba itong pirmahan o wala? Meron. Ibig sabihin, the greater legality, the greater the intimacy. Hindi po yun inaalis. Nakuha niyo po ba yun? Kasi sabihin sa akin ni Judith, nandito ba kaya yung asawa ko? Nandun, Panginoon ko. so, isipin mo, sabi niya, mahal mo ba ako? Oo naman. Sabi niya, magpakasal na tayo. Let's make it legal. Para naman ma-honor si God sa ating relationship. Sabi ko, hindi na. Nagmamahalan naman. Mahal naman tayo. Love you, love you. Sa tingin niyo, matutuwa yung asawa ko? Hindi. Kasi ang totoo, kailangan ma-secure in sickness and in health. Hindi na yung transactional. Pag hindi ka okay, ayoko na sa'yo. Hindi kayo magiging intimate. There needs to be a binding agreement in sickness and in health, for richer, for poorer, till death do us part. The legality brings about the intimacy. Kaya si Jesus, He does not nullify the law, but He actually writes the law in your heart. But not just that. He remembers your sin no more. Bakit? Because He put it on Christ. Bakit hindi ka niya i-forsake? Because He already forsook Christ so that He will never forsake you. Now, that means Jesus is greater than religion, and the goal is intimacy is greater than religion. Now, last na lang, no, and then I'll pray for you. I think ang gusto ko po ipag-pray sa inyo is a two-way relationship with God. Alam niyo po ba yung religion? Parang hindi two-way, no? May gagawin kang tradisyon, pero wala namang nangyayari sa puso. Parang wala kang kausap. Sino sa inyo gusto mo ng two-way relationship with God? Yan ang kailangan. At it has something to do with our heart. Sabi ng Ezekiel, I think it's in chapter 36:26. Sabi niya, I will turn your heart of stone into a heart of flesh. Yes, it has something to do with our heart, but also it has something to do with the finished work of Christ. No longer reaching out to God, but Christ finally, ultimately, reaching out to us. That is the end of all religion. So, Pastor, ang ginagawa natin dito pag Sunday, hindi ito religion. This is an overflow of your intimacy with God. Kaya pag naisip mo, magsisimba ba ako ngayon?
magkaaway kami ng asawa ko eh. Hindi, okay lang kami ngayon. Baka mamaya hindi na. Pero tingnan nyo, bakit ka magsisimba? He remembers your sin no more. Hindi na siya yung pag may ginawa kang mali, bawal ka na dito. Hindi. He forsook Christ so that He will never forsake you. He actually bound Himself to you. He wrote the law in your heart. He even nailed Himself to the cross for you. Para hindi na tayo mahiwalay, ipapako ko na ang sarili ko sa'yo. Grabe, no? Ayaw na niyang mahiwalay. Now, that is very, very much greater than religion. That's why, church, never exchange Jesus for religion. How many of you want a greater intimacy with God, no? An intimacy with Him. At hindi lang yun, pati bata nakakakilala kay God from the least to the greatest. Thank God for Kids Church. Thank God for campus ministry. Huwag niyo pong sinasabi yung iba na talaga mga kabataan ngayon. Ituro niyo yung Bible. I-share ninyo, huwag niyong... Kasi minsan hindi na tayo nagtitiwala, no? Hindi na tayo nagtitiwala na, alam mo, walang ginawa kung hindi mag-cellphone. Diba? Wala lang kapag-apagas. Alam mo ganito, yung mga anak ninyo, sabi mo, anak, may share ako sa iyo. Kahit isang verse lang. John 3:16 lang, paulit-ulit. Okay lang yan. John 3:16, can I pray for you? Kesa sisihin niyo yung mga anak ninyo, pagdasal niyo sila. Because they can know God from the least to the greatest. Because this is not a religion. Yung religion, may level yan. Religion, pang ganito ka lang. Pang ganito ka lang. May mga age yan. No, hindi. They will have wisdom beyond their years. Bata pa sila, pero ang wisdom nila, advanced. Pwede yun. Because that's the goal of Jesus, ending all religion. He declared it obsolete. Because He is so much greater than religion. And that is intimacy with God. Amen? Let's just pray and respond to God in worship. Why don't we bow our heads and close our eyes? Ngayong umaga, I want you to think about your intimacy with God. And some of you are thinking, nahila lang ako dito, Pastor. And what the Lord is saying to all of us even this morning, it doesn't matter what has happened before. The Lord Jesus says to you, draw near to God. Now. Hindi yung babawi muna ako, hindi gagawin ko muna to. It is not you will, but God will turn your heart of stone to a heart of flesh. Di ka pa ba nagsawa, sabi ni Lord? You say, you will. You say, New Year's resolution. You say, magbabago ka na. At kung gagawin natin itong relihiyon, transactional ito, kapatid. Pag hindi ka nakakasunod, hindi rin sasagutin ni Lord yung prayer mo. Sabi ni Lord, ayoko na. Ayoko ng religion. I want intimacy with you. And Jesus said on the cross, my God, why have you forsaken me? He has forsaken Christ so that He will never forsake you. Lord, I pray once again, through the life of Jesus Christ, write the law of God in our hearts, in our minds. Lord, para hindi na natatapos yung presensya mo sa buhay namin. Yung religion is like an exposure to the things of God 1 hour every week. But Lord, a relationship with you is enjoying you every minute, every second. Lord, we have no temple because you are our temple. We are the temple of the Holy Spirit. We have no sacrifice because you are the greatest sacrifice there will ever be. Lord, maraming salamat po. May we enjoy knowing God
from the least to the greatest. Mula sa bata, mula sa mga estudyante, hanggang sa bawat yugto ng buhay. Lord, maraming salamat po that we can know you because you have made yourself known to us through Jesus Christ, and that ends all religion. Lord, maraming salamat po, no longer in this mountain or in that mountain, but all of us will worship you in spirit and in truth. In Jesus' name, amen and amen. Friends, religion will fail you. It will. And no matter how much you have inherited beliefs from many generations, kagaya rin naman ng Judaism. Sa tingin nyo, hindi nirespeto ni Jesus yung Judaism. He respected it. But he said, it is not without fault. Because kung okay yung religion, then we would have not been looking for something else. And for that reason, he came to end all religion. Because religion will always fail you. But Jesus will never fail you. Amen? Come on, palakpakan naman natin si Lord. Why don't we all raise up our hands to the heaven? Lord God, as we send everybody out, Lord, alam ko, nag-iisip kami, Lord, paano na lang yung mga paniniwala namin? And Lord, I know at some point we learn about God. But we also know this has failed us. And for that reason, you came not to bring religion, but intimacy with God. Lord, maraming salamat po as we go out of this place. This does not end your presence in our lives, but you will go with us. Lord, the Lord bless you and keep you. May make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace with God. If you have peace with God, that is the end of all religion. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.